So hello po mga ka-farmers, welcome po ulit dito sa ating channel. So bali ngayon mga ka-farmers ay nag-a-apply po kami ng abono dito sa tanim namin na sili, na yung variety po ay Laba F1. So bali ano po ito, October 2 ito namin itinanim. So bali October 4 na ngayon, 3-4. So pang 2 days pa lang ito mga ka-farmers simula na na i-transplant. So baka magtanong po kayo mga farmers na 2 days pa lang po na i-transplant ay nag-apply na po kami kaagad ng abono. So pwede pa yun mga ka-farmers mag-apply tayo ng abono dahil hindi lang tayo pwede mag-apply kapag yung napapansin natin mga farmers, nalalanta po yung ating punla. So ito po mga ka-farmers dalawang araw na po ito na arawan dito, na halimbawa yung ganitong oras na sikat na po yung araw, kapag napapansin po natin mga farmers na nalalanta pa sila, so hindi pa po yan pwede abunuan. Sa sitwasyon na po kasi ngayon mga farmers, okay na po siya, so hindi po siya nalalanta, kaya in-applyan na po kaagad namin ng fertilizer para mas mabilis po siyang lumaki. So yung abono na in-apply namin dito ay 1620. Purong 1620, wala pa tayong halo, so hindi na po ako nag calcium nitrate dahil wala po tayong stock po dyan. So 1620 lang po yung available na abono. So yung ratio niya po mga ka-farmers ay sa 16 liters po na tubig ay 1 lata lang po ng sardinas, at yung ina-apply naman namin sa kada puno niya po ay 1 lata rin yung inaabono. So mapapansin natin mga farmers, ayan, malilit pa po yung aming punla. Hindi pa po ito kasi inabot ng 1 buwan, at hindi rin po ito naabunuan, nasa seedling tray. So hindi na ako nag-apply ng abono. So dito na diretso na kaagad tanim, at nag-apply na kaagad kami ng abono habang bata pa po yung aming tanim. Ayan. So 1620 lang po muna mga farmers, dahil para mas mabilis po yung lumago po yung kanyang mga ugat, dahil sa 20% na phosphorus, ayun tama, 20% na phosphorus, at saka 16% na nitrogen. So halimbawa ngayon kami nag-abono mga farmers, magbibilang ulit kami ng 4 days at uulitin yung pag-abono. Tsaka pagkatapos po ng 4 days ay dire-diretso na po yung abono namin sa every week. So ganun po yung application. So tuwing mag-a-apply po kami ng fertilizer po dito mga farmers ay i-update ko lang po kayo. Tabugare ayan Marta, basig na lukwan na. So makukulit po yung mga alaga namin tuta. Yan mga farmers. So ito po mga farmers yung hiwalay na area dito sa itaas banda. So dito po kasi kami nagtanim ng sili dahil wala pa kaming area dyan sa pinaggugulayan ko, dahil doon sa dulo ay may palay pa. Kaya dito kami nagtanim. So bali yung kabuuan nito mga farmers ay 5 plot. Nasa 400 plus kapuno lang po ito, at hindi na rin po kami gumamit ng plastic mulch, ay nirekta na po namin tanim. So alagaan po namin sa pagdamo-damo, pagbubunot ng damo kapag halimbawa po na tubuan na po ito ng damo. So minadali lang po namin ito mga farmers na itinanim, dahil kailangan po kasi makaabot kami ng December or January pagpitas na kami, kasi maganda po yung presyo ng sili po nun. So bali magpapahabol na lang ulit kami sa pagpunla, dahil may mga binhi pa naman kami dyan. So magpupunla ulit kami dahil kakunti pa lang po itong mga farmers yung tanim namin. Ito yung karugtong niya po ito, yung malawak pa po ito mga farmers. Depende na lang po kung ano yung itatanim namin ulit dito. Depende po sa sitaw or pipino. Tapos yung dyan banda sa unahan ay ampalaya. Tapos doon naman sa unahan mga farmers, ang doon pa po kasi yan
may nauna na kami doon na naararo, dalawang beses namin na inararo. So baka mamaya magtatanim na po kami doon ng sweet corn. So gawan ko na lang po yun ng panibagong video kapag may time po. Ay maraming salamat po mga ka-farmers, at sa mga subscriber ko po nagtatanong tungkol po sa mga insecticide. So pwede naman po kayo dito magtanong sa newest video ko para masagot natin kaagad. And maraming salamat po sa lahat ng sumusuporta po dito sa aking channel. God bless po sa lahat at saka happy farming.